This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang 11 ng umaga, araw ng Sabado, 23 sa buwan ng Agosto, taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Formal nang itinalga bilang National Shrine ng Dambanang ng Our Lady of Aranzazu sa pagdiriwang ni Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle, ang Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization ng Vatican kasabay ng kapistahan ng Queenship of Mary. Katuwang sa pagtatalaga si Antipolo Bishop Roberto Santos kasama iba pang mga obispo, pari at mga leader laiko mula sa iba't ibang dioceses. Sa kanyang humiliya, binigyan din ni Cardinal Tagle ng pagkilalang ito hindi lamang isang parangal sa San Mateo, kundi isang paalaala ng tungkulin ng simbahan ang maging bukas na tahanan ng pananalig, pag-asa at pagmamahal lalo na sa mga naghahanap ng aliw at lakas ng loob. Ang debosyon kay Our Lady of Aranzazu ay nagsimula pa noong 1716 nang dalhin ng mga misyonero ang imahe mula Aranzazu, Spain. Mula noon, naging mahalagang bahagi ito ng pananampalataya at kasaysayan ng San Mateo. Kahapon, August 22, kinilala ito ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang ika-29 na national shrine sa buong bansa. Ayon sa CBCP, ang pagkilalang ito ay nagpapatibay sa Dambana bilang sentrong espiritual, hindi lamang para sa Rizal kundi para sa buong sambayan ng Pilipino. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon. Ako inyong kapanalig Maria Navales Pulgo. Sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Veritas Patrol! Diocese of Bangged nanindigan laban sa malakihang pagmimina sa Abra. Balitang tinutukan ni Michael Año Nuevo. Maraming salamat dyan. We condemn every action that destroys our environment. Ito ang binigyan diin ni Bangged Bishop Leopoldo Hausian sa kanyang pastoral statement na an urgent call for environmental stewardship in Abra bilang paninindigan ng Diocese ng Bangged laban sa large-scale mining sa lalawigan, partikular sa Licoan, Baay. Ayon kay Bishop Hausian, ang Yamang Mineral Corporation na namamahala sa malawakang pagmimina sa lalawigan ay nakakuha ng authority to verify minerals nang hindi kumukuha ng free, prior, and informed consent o FPIC mula sa mga katutubo. Nagbabala si Bishop Hausian na hindi lamang Licoan, Baay ang maapektuhan kundi maging ang Malanas at Baay Rivers na dumadaloy sa Abra River na ang nagsisilbing pangunahing pinagkukunan ng tubig sa lalawigan. Aniya ang pagmimina ay magdudulot ng kontaminasyon, pagbaha at pagkasira ng kalikasan na labis na nagpapahirap sa mamamayan. Iginitang obispo ang pansamantalang pakinabang ay hindi dapat ipagpalit sa bang matagalang halaga ng kalinisan ng tubig, matabang lupa at malusog na pamayanan. Una ng hiniling ng National Anti-Poverty Commissions o Regional Basic Sector Coordinating Council sa Cordillera Region na ipawalang bisa ang authority to verify minerals sa Yamang Mineral Corporation dahil sa kawalan ng konsultasyon sa mga apektadong katutubo sa Abra. Nanawagan din ang diocese sa mga lokal na opisyal at ahensya ng pamahalaan na pairalin ng batas na mga ngalaga sa kalikasan at kapakanan ng mamamayan. Hinikayat din ni Bishop Hausian ng mga Abreño na magkaisa upang mapanatili ang kalikasan para sa kapakanan ng kasalukuyan at ng mga susunod na henerasyon. Para sa Veritas 846 ang radyo na simbahan, ako ang inyong kapanalig Michael Año Nuevo, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas.
Good morning mga kapanalig. Araw na naman po ng Sabado at napapakinggan po ninyo ang inyo pong lingkod, Father Jerome Siciliano. Dito po sa Palatuntunan ng Veritasan, pinag-uusapan po natin dito ang mga mainit na issue sa lipunan at walang ibang iinit pa sa issue ng ghost projects patungkol po dito sa flood control. At hindi lang po basta ghost projects, kundi mga proyekto po na hindi tinapos, mga proyekto na punong-puno po ng ika nga ay korupsyon at ilang mga personalidad na involved po sa korupsyon. Ngayong umaga po ay makakapanayam natin si Congressman Terry Ridon. Isa po siya sa mga kasapi dito po sa Bicol, Saro. Isang, what do you call this one, kongresista na nahalal sa pamamagitan po nitong party list representation. At dito po sa mga umusad at umugong ng mga balita, well, sabi nga ng Pangulo nakakagalit. Ewan ko lang po sa inyo kung nagagalit din po kayo. At okay. Please use the background daw after the break. Nako, ito pala kinakailangan nawala tuloy ako sa sinabi ng ating PA. Sige. By the way, congratulations. Number 2 po pala ang Radyo Veritas ito sa Metro Manila. So, umaangat ang rating po ng Radyo Veritas. Ibig sabihin po nito, nakakapaglingkod talaga na maayos ang himpilan at higit sa lahat, ito naman ay pinapatronize ng taong bayan. Sana po hindi ng mga taong simbahan na nakikinig po sa Radyo Veritas, sana pati yung mga hindi nakikinig dati sa Radyo Veritas ay maengganyo na makinig po dito ang radyo ng katotohanan, ika nga. Well, hindi naman po tayo nagsasabi na yung iba pong stasyon ay walang katotohanan ng ibinabalita. Pero ito po yung tagline ng ating pong himpilan. Ibig sabihin, nakapokus po tayo hindi sa paggawa ng mga intriga, hindi po tayo gumagawa-gawa lamang ng mga kuro-kuro, hindi po tayo, kumbaga, nagbabalita lamang ng nanggaling sa kung kani-kaninong source, kundi pawang katotohanan. Pati opinion po, Ang opinion naman kasi, subjective po yan. Ito naman ay nanggagaling sa isang individual. But then again, ang ibig sabihin ng po nito, nakaugat pa rin naman kung ano yung facts na tinatawag po natin. Okay, congratulations once again sa ating pong himpilan, Radio Veritas. And of course, kay Father Roy, ang presidente po ng Radio Veritas at ang kanilang station manager na si Riza Mendoza. Congratulations po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng Radio Veritas. Kasama na dyan yung mga staff, yung mga anchors, at yung iba pang mga utilities. Bahagi po kayo ng tagumpay na ito. Pero i-sustain po dapat yung pagiging number 2 ng Radio Veritas. At kung pwede pa, meron pa namang isang baitang na aabutin, sana magtulong-tulong para maabot yung pagiging number 1. Okay, balik po tayo. Doon po sa introduction po natin. Pag-uusapan natin ngayon, ito pong flood control projects. May mga personalidad na mga binanggit, meron pong mga kumpanya na sabit po dito, at ang mas nakakalungkot at nakakagalit, yung pong mga ilang mambabatas ay sila yata ang nagmamay-ari ng kumpanya. Yun po yung parang tinraidor yung taong bayan dahil sila dapat yung nagre-regulate, sila dapat ang gumagawa ng polisiya, pinopolish dapat itong ganitong kalakaran, pero ika nga sila pa yung involved. Kaya nakakagalit, sabi nga ng Pangulo. Pero ganun pa man, bigyan po natin ng pagkakataon, ano ba talagang totoo sa likod nito. Kaya kakausapin po natin si Congressman Terry Ridon kung magkakaroon ba ng investigasyon. Sino ba yung mga investigahan? Mga kontraktor lang ba? Yung ahensya lang ba? DPWH? O pati na rin yung mga di umano ay mga batas may-ari ng mga kumpanya na isinawala po ng Pangulo. And then, kung magkakaroon ng investigasyon, anong taon ng mga proyekto yan? Hindi po ba yan dapat kalkalin? Magmula pa ho nung mga nauna pong Pangulo kasi meron pong mga proyekto na inapurbahan, inimplement noong pong mga panahon ng mga naunang Pangulo, maliban kay Pangulong BBM. But of course, sa panahon din ng Pangulong BBM, kinakailangan din panagutin talaga itong mga dapat na managot. Ito ng itulong taong patuloy pa rin kung binaba ang hindi lamang po Kamaynilaan, kundi Pilipinas. Di ba? So hopefully, we can
have an understanding, or what you call that one, at least an insight into the matter, because we don't want this issue to just be put to rest. Billion ho ang pinag-uusapan dito. At yung billion na napunta lang ho sa korupsyon. Billion na dapat na mag-aangat sana, magbibigay po ng konting konsolasyon sa buhay ng mga Pilipino, lalong-lalo na kapag panahon ng tag-ulan. Pero hindi po nangyari. Dahil nga, meron korupsyon, merong nakawang, meron pong mga kawatan, pagpahanggang ay hindi pa rin napapanagot ang ating pamahalaan. Will this be just a charade that is being talked about right now, or will this lead to reforms in the future? Yan po ang aabangan natin. So kung andyan na po ang ating panauhin, si Congressman Terry Ridon, i-welcome po natin siya para makapanayam na. Kung wala pa ho, hintay pa ho tayo. And, kayo po na mga nakikinig po sa ating palatuntunan, mag-send po kayo ng inyong pong mga tanong, ipahayag po ninyo dito ang inyong pagkadismaya, pati galit, para malaman ho na mga kinauukulan na tayo mga Pilipino ay hindi naman dapat lang tanggap itong kalakaran. Ito ay di naman sa katotohanan. At kung ano man ang katotohanan na ating nakita, ay hindi lang basta tinatanggap, kundi ito ay ating lalaban. Kagabi sa EDSA ng pagkilos, yung for good governance, prayer vigilant dito, at pinanalangin po ang ating bansa na sana nga ay maging maayos, magkaroon ng pagbabago at umunlad, lalong-lalo ng mga Pilipino. Ready na po si Congressman Terry Ridon. Magandang umaga po sa inyo, Congressman. Ito po si Father Jerome Siciliana. Good morning. Hi, Father Jerome. Maraming salamat po sa pag-imbita. Magandang umaga. Okay, ikaw ay bahagi o miyembro ng Bicol Saro. Kayo po ba ay Bicolano, Congressman? Meron po tayong mga Bicol roots, no? Father Jerome. Opo. Okay. So ngayon, pag-usapan kagad natin, mukhang nagmamadali kayo. Pag-usapan kagad natin itong flood control projects. Magkakaroon po ba ng investigasyon dyan sa Kongreso patungkol sa flood control projects? Meron po. So, pinorma na ho yung House Tri-Committee na tinatawag po House Infrastructure Committee. Kasama po dyan yung public accounts, yung public works, tsaka po yung good government, no, para siyasatin po itong mga usapin po ng flood control projects dito po sa Marcos administration. Okay, definitely ang DPWH aanyayahan po ninyo. Meron mga binanggit na mga contractors, mga kumpanya, aanyayahan din yan ninyo. Pero meron din po mga nasasabit na mga pangalan ng mga kongresista. Yan po ba i-imbestigahan din ninyo, itong mga kongresistang ito? Siyempre, pagka napangalanan ho sila, pwede ho sila imbitahan para sumagot, no? Pero ang napag-usapan na ho sa Kongreso para hindi humabahiran po ng conflict of interest, pagkatapos ho nilang magpaliwanag ng kanila pong sarili, immediately magre-recuse po ang komite at ipapasa po ito immediately sa DepDev, yung third party, yung independent probe po ng Pangulo, at kung magkakaroon po siya ng third party independent probe, ipapasa din po namin ito sa kanila. Okay. Merong mga kumpanya, babanggitin ko na, tutukuyin ko na, no? May kumpanya na kung tawagin ay SunWest, ito ay di umano pagmamayari ng isang kongresista na kasapi din ng isang party list na group, ano? Ito po ba ipapatawag ninyo, kongresistang ito? Katulad ng binabanggit ko sa lahat ng interviews, pagka merong mga projects na naipakita ng substandard at ghost, no? At sangkot po yung binabanggit po niya kumpanya, yung SunWest, ipapatawag po yung SunWest para magpaliwanag po sila. Okay. Ang DPWH ay isa sa ahensya na talagang involved dito at nagkaroon na rin ng investigasyon sa Senado. Pag sinabi ho ninyong substandard, so sino ho ngayon ang kumbaga ay mag-evaluate nito? Mga taga-DPWH ba o mga independent na mga eksperto? Pwede ho tayo magpatawag ng mga tinatawag ng mga design engineering firms, no? Sila ho yung kadalasang in-engage na consultants po
ng mga multilaterals at ng kahit ng DPWH nagbibigay din ho sila ng serbisyo, pwede ho sila ma-invite doon para makapagbigay ho sila ng kuro-kuro kung tama ho yung ginawang implementation kasi magkakaiba ho yung aspeto nito. So may project design failure, pwedeng implementation failure. So contractor ho yung may kasalanan pagka ho ganun. So kailangan natin matilad-tilad ho yung buong proseso ng project implementation, including yung pong technical and documentary aspect, yung pong pagsasagawa po ng bidding dito pong mga proyektong ito. Okay, just give us a run through kung papaano ba na nagagawa itong mga proyektong ganito. Ito ay nagagaling sa mambabatas o meron bang kumbaga nag-i-introduce sa mga proyekto sa mambabatas at ang mambabatas ang pumopondo dito at with the help of the DPWH para nakikinig po ngayon ng taong bayan dito po sa Radio Veritas, yung mga taga-subaybay natin, paano po ba nagkakaroon ng ganitong mga proyekto? Well, yung po mga infrastructure projects, actually, hindi lang infrastructure, kundi lahat ng mga proyekto, programa, aktibidad, kadalasan po nanggagaling po yan sa executive sa pamamagitan po ng National Expenditure Program. Ayan ho yung unang dinideliberate po ng Kongreso. In the course of budget deliberations, yung po mga kongresista at senador, kung meron ho mga habol, yung po mga ahensya, o may habol po yung kanilang constituencies, doon po sa National Expenditure Program, pwede ho silang mag-propose na amendments. Ito po yung tinatawag na iba't ibang mga tao na congressional initiative, congressional insertion, amendments sa National Expenditure Program. So, bahagi po yan ng kapangyarihan ng Kongreso sa power of the purse. Pwede ho niya baguhin yung pong ilang mga line items sa National Expenditure Program. So, yan po yung mga ginagawa. So, basically, may infrastructure projects po, pwede nga NEP-originated, yung katulad na una ko nang binanggit. At pangalawa, Congressional Initiative-originated projects po. So, yan po yung mga ipinapatupad. At kailangan natin maging malinaw, pwedeng mangyari na either NEP-originated or Congressional Initiative-originated project, pwede ho yung maging ghost project, pwede rin ho yung maging substandard project. Okay. Tanho tayo, Congressman. Doon po ba sa 2025 budget na yan, marami ba talagang insertions? I think meron hong mga nagsasabi, na meron hong mga insertions. Pero kailangan natin paglinaw, hindi lang ho yan sa 2025 budget, sa every budget ng bansa. Meron pong congressional insertions na ginagawa po ang mga kongresista at senador. So, ibig sabihin, hindi ko pwedeng i-single out yung 2025 budget lang ho, na bat-bat po ng mga congressional insertions ng mga kongresista at senador. So, you're technically saying now, lahat ng congressional budget na yan, puro may insertion dyan. Ngayon, I'm going to be very specific. Were you a member of the 2025, itong nakaraang Kongreso, 19th Congress? Were you a member? Kakabalik ko lang ho sa Kongreso. Naman doon, at ngayon pinag-uusapan ito, binanggit mo na merong mga sabi-sabi na merong insertions. Pero, hindi ko yan sabi-sabi. Talagang meron hong mga nag-i-insert. Pero kailangan natin maglinaw na hindi ho lahat ng insertions masama. Ibig sabihin na insertions, hindi yan inherently evil. Kasi, halimbawa, pwede ho magpa-insert sa State University College, dagdag na gusali. Pwede maglagay ng barangay road sa talagang hindi ho dinadaanan ho lagi maputik na daan. Hindi ho lahat inherently evil yung pag-insert po ng mga kongresista at senador. Kailangan natin linawin yun kasi may nagsasabi na parang mali yun . Okay, paano nagiging evil? Hindi ako nagsabi. Hindi ko sinasabing inherently. Kasi, halimbawa, ang sabi ho niya, Senator Ping Lacson, ayaw niya ng merong congressional insertions. Okay. In any budget. Ang gusto niya na ngayon ay immediately i-adopt na daw po yung spending plan ng executive, which is the National Expenditure Program. Parang hindi naman ho ata yun tama dahil pagsagka po ito doon sa power of the purse ng Senado at ng Kongreso. Okay, linawin ho natin hindi naman lahat inherently evil. Okay, kaya nangyayari yung insertion. Okay, hindi lahat, ulitin ko po, hindi lahat inherently evil. Yung iba ho. Di talaga, lahat. Hindi, tama kayo. Wala tayong debate doon. Ang sinasabi ko, pag hindi mo in-implement yung whether NEP yan o congressional insertion, inherently evil yun. Di ba? Mali yun kasi nagnakaw ka ng pondo ng bayan, hindi mo binigay yung pere sa dapat niyang kalalagyan. So kung substandard yan, ghost yan, kasalanan sa bayan yan. Di ba? Pero pag yung congressional insertion mo... Hello? Apo. So ibig
implementation ng project, pinanggit mo na ghost project, mo talaga na tapos Dumadapa yung linya, Father Jerome. Hindi ko naririnig masyado yung binabanggit po ninyo. Ulit lang po. May dumadapa po yung linya. Okay. Ang ibig sabihin nito, kaya pala nagiging evil yung isang insertion dahil hindi na-deliver yung proyekto o di kaya substandard o di kaya talagang merong corrupt na practices na doon sa pag-implement ng proyekto. Pero hindi ganoon ang ibig sabihin ng inherent. Kasi pag sinabi nating inherent, hindi yan nakadepende sa mga external factors. Pag inherent, yun mismo ang pinag-uusapan natin. Doon mismo sa loob ng proseso. Pwedeng tama kayo. Pero parang ganun po kasi yung pagkakapaliwanag ni Senator Ping na parang may problema yung pagkakaroon mismo na congressional insertions. So, yun yung dinidebate ng mga tao ngayon. Kung mali ba talaga yung pong pagkakaroon ng congressional insertion. Ang pagtingin ko, hindi siya mali. So dapat lang, kung hindi siya mali, so dapat lang na magpatuloy itong insertions sa mga budget. Kasi ngayon, magde-deliberate naman for 2026, so it's okay for you, personally, your opinion, to have insertions in the budget. Kasi within the power of Congress po to make amendments to the National Expenditure Program. Yeah. Kasi ibig sabihin, kumbaga, katulad ng halimbawa ko kanina, pag nagsabi halimbawa yung taga State University Colleges, Congressman, Senator, kailangan, hindi ho nasama sa budget ho namin yung dagdag pong gusali, pero kailangan ho talaga namin ng dagdag na gusali. Saan ho ihahabol ng Congressman, Senator yun? Doon ho sa tinatawag na Congressional Amendment, Congressional Initiative, Congressional Insertion. Hindi ba? Pagka hindi niya in-implement yun, doon ho nagkakaroon ng problema. Pero kung in-implement yun, nagkaroon ng bagong gusali for the public good na nagawa ho through a congressional insertion to a congressional amendment. Okay. Hindi maiintindihan yan ng taong bayan kasi yung parang insertions na yan, kaya naglagay dito kasi parang naghihintay kayo ng mga proyekto na maaaring hindi na-visualize ng executive, kaya hindi na popondohan, pero darating ang araw na mangailangan tayo ng ganitong proyekto, kaya doon kukunin sa mga in-insert. So parang ganun ho yun, Pero bakit hindi maintindihan ng taong bayan? Bakit hindi maintindihan ng taong bayan? Kasi ang dating sa taong bayan, yung mga insert, kaya nga siguro nakakawa ng mga Hindi ko narinig yung huling bahagi na binanggit po ninyo. Pero tama kayo, na kailangan mo paliwanag na hindi ho lahat ng insertions, pinipera lang ho ng mga kontratista, taong gobyerno, senador o kongresista. Okay. Now, how does this whole affair, galing daw yan sa mga insertions, o di kaya kung hindi man insertions, so mga legit naman talaga na na-program na mga proyekto, pero meron pa rin corruption na nangyayari dito. So, how do you envision to address this? Well, isa ho dun sa mga pinag-uusapan ho mismo ng mga design engineers, nakausap po natin, sa implementation na ng proyekto, dapat meron ng private sector participation. So, halimbawa, yung inspections po ng pagsasara ho ng DK, dapat private sector yon. Pwedeng private sector engineers po yung in-engage para dito. Para makita ho natin, bago sinara, bago tinabunan ho ng simento ho yung DK, makita natin kung tama ba talaga yung bakal. Is it basically based on the actual design para po dito sa DK na ito? Ibig sabihin, tama ba yung spacing? Accurate ba doon sa kanya pong lupa, yung pong pagkakagawa po nitong yung laman po nitong DK po na ito. Pwedeng may private sector participation po dyan, no? So sila ho yung mag-inspect. Mga engineers po ng private sector mag-inspect bago isara po yung DK po na ito. So are you saying that this particular safeguard that you are mentioning ay hindi pa yan kasama doon sa mga I don't think so po. Kasi DPWH, para sila din ho yung nag-inspect bago magsara. Bago ho, across the implementation of the project, DPWH lang ho yung nag-inspect nito pong mga proyekto pong ginagawa. Ang problema ho, kung compromised na ho yung particular engineering district, katulad ho ng ginawa ho ng DPWH ngayon, sinisante ho yung
buong engineering district po ng first district ng Bulacan, kahit in-inspect niya yun, kung talagang peperahin ho ng buong grupo nila yun, talagang wala akong mangyayari doon, di ba? Okay. Ito hong ganitong kalakaran, sorry to say this, mukhang alam naman ito ng tao eh. Ang mamamayan, mukhang may inkling sila. Yun nga lang, na-highlight dahil nga doon sa zona ng Pangulo. At ngayon, nagkakanda kumahog ang lahat ng mga mambabatas para, ipakita sa tao na, well, seryoso kami dito, we want to address this, or we're going to investigate it. Bakit ngayon lang? Well, una sa lahat, ako, nagsasalita ako dahil kakabalik ko lang ako sa Kongreso. Pangalawa, yung State of the Nation address marching orders ng Pangulo yun eh. Hindi ba? So, I think duty bound yung Senado at saka Kongreso na talaga mag-participate within their oversight functions para gawin po ito. No? So, ibig sabihin, tama yung tanong nyo na bakit ngayon lang, tanong ko rin yun, pero andito na tayo eh. So, inaabot natin yung pwede abutin within this period of time na pwede abutin ng Kongreso, ito po nga pagsisiyasat na ito. And as far as my committee is concerned, a few days lang po after the press con of the President, nagpatawag na kami agad ng briefing para talaga to get to the bottom of this. Para pakita din sa tao na seryoso din tayo dito para malaman yung katotohanan at mag-exact din po ng hustisya dito sa nangyari pong ito. Okay. Let me check that you're sasabihin nila, so kapag walang marching orders, so tuloy-tuloy lang ito. So walang ganitong investigation. Hindi naman I don't think so. Alam po ninyo, ibig sabihin, Congressman po can do its oversight functions. Pero ibig sabihin, there is a pressing need today to do all of these things. No? Kasi nga, may sinabi yung Pangulo. Pero to be very clear, my committee, sa Dolomite Beach, pagkaupo ko pinapatawag ko yung Dolomite eh. Diba? So, pangalawa, yung po nga reclamation, sinasabi, nung umulan ng July, ang sinasabi ng taong bayan, ang sinisisi nila, flood control, Dolomite, reclamation. In the next 2 weeks, in Dolomite Beach, maghihiring na kami. It didn't exactly require the President's speech for me to actually do it. No? So, I think we have to be very clear na hindi naman tayo inutos-utusan lang ng Pangulo para kumilos yung Kongreso. Okay, the investigation will be in aid of legislation. Okay, even without the investigation, palagay ko, alam naman natin yung ganitong kalakaran. Sabi ko nga, pati mamamayan ay mga rules sa ninyo para in the future hindi na tumatuloy magagawa. Aside from the fact na merong citizen participation. Sorry, pakiulit lang po na dumapa po yung unang bahagi ng tanong niyo sa citizen participation. Ang tanong ko po, Congressman Terry, in aid of legislation ito, ano ang nakikita ninyo na pwedeng legislations na makakaputol ng ganitong kalakaran? Well, una sa lahat, actually, yung sinasabi ko citizen participation, hindi humalit na bagay yun. Kasi putol yung linya ng corruption pagka may private sector participation in the middle of it eh. Hindi ba? Pangalawa, ito yung sa undercapitalized, yun yung sa ghost projects. Pangalawa sa undercapitalized firms, kailangan may mataas na penalty. Pagka nag-award ng kontrata sa mga undercapitalized firms. No? So, nakita na sa family, inulit nila ngayon eh. Ngayon, yung emergency procurement excuse ng family, hindi na pwede. Wala naman emergency procurement sa infrastruktura. Pero 250,000 firm, nakakuha ng billion piso. So, ibig sabihin, may totoong dapat pananagutan yung pong mga Bids and Awards Committee na nag-award po ng ganitong kontrata sa mga undercapitalized firms. No? Pangatlo, yung blacklisting po ng mga kontrata. Sinasabi nilang lahat, mag-blacklist tayo. Okay naman yun. Pero yung mismong reglamento ng blacklisting, wala naman parang life imprisonment dun eh. Walang death penalty dun. Pag natapos yung 1 taon, 2 taon ng blacklisting, pwede silang sumali ulit. So, hindi blacklisting yun. Parang red list lang yun. Pagka ganun. So, yun, pwede pag-aralan kung hahabaan ba o talagang prohibited to participate at any time. At all time, for all times. No? Yung pong mga kontratistang ganito. Okay. So, panghuling mensahe po ninyo para po sa mga nakikinig po sa atin, Congressman. Siyempre, naintindihan ko po yung
reservations ng mga kababayan natin. I think, of course, the executive deserves it, Congress and the Senate deserve it. Pero ito po ay susubukin po namin maging honest to goodness na investigasyon. Ang sabi naman ho namin, kung mapangalanan ho yung mga kongresista, edi yun po talagang inabot ng investigasyon po ito. Bibigyan natin silang pagkakataong sumagot. Pero atrasan ho namin agad yun para hindi ho mabahiran na conflict of interest yung komite. Sa 5,000 po ng flood control projects, hindi naman ho lahat kasali kung senador at kongresista. Pero gusto ho natin malaman talaga saan ho napunta yung pera ng taong bayan, bakit pinera po ng ilan. Okay. Maraming salamat po, Congressman Terry Hiridon ng Bicol Saro Party List. Veritasan. Santa Rosa ng Lima. Isinilang noong April 20, 1586 sa Lima, Peru at bininyagan sa pangalang Isabel. Musmus pa lamang ay nagpahiwatig ng mga hiwaga ang Panginoon sa kanyang ina at mga kamag-anak. Ang pagtaas sa ere at ngiting namumukadkad na rosas. Nagbunsod naman upang tawagin siyang Rosa. Sa paglipas ng araw, kinakitaan si Rosa ng kakayahang magtiis ng anumang tindi ng hirap at sakit na tanging ang Panginoon ang kanyang inspirasyon. Sa edad na 20, siya'y naging madre at marami ang kanyang ipinagdasal na may malalang sakit na gumaling. May mga natulungan ding mapagbalik loob at lumapit sa Panginoon hanggang siya'y pumanaw sa edad na 31 sa kanyang pagyao. Maraming milagro ang naganap sa Lima, kaya't dinagsa ng mga tao ang kanyang burol. Siya ay dineklarang banal ni Papa Clemente X noong taong 1671 at ipinagdiriwang ang kanyang kapistahan tuwing ika-23 ng Agosto. Santa Rosa ng Lima, ipanalangin mo kami. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Balita ng sambayanan, mga turo at pagtulong sa kapwang nangangailangan. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 34 na minuto makalipas ang ika-11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eukaristiya. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eukaristiya maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritasan. Mga kapanalig, kanina po ay nakapanayam natin si Congressman Terry Hiridon, Party List Representative ng Bicol Saro, at pinagdiinan po ng kongresista na magkakaroon nga ng investigasyon at hindi lamang dahil merong marching orders but because this is the need of the moment.
And then he also emphasized that kung meron man ho na masasabi talaga mga pangalan sa hanay ng mga kongresista, ito din naman ay kanilang iimbestigahan. At nabanggit na rin po yung mga posible na gawin ng Kongreso in aid of legislation. Taasan siguro yung pong magiging penalty sa mga mako-convict, o mapapatunayan na involved na talaga sa ganitong kalakaran, ghost projects, tapos po ay mga talagang mga hindi natapos na proyekto, o di kaya yung mga ginamit po dito ay hindi po talaga pasok sa standards. So hindi lang sila mga 2 years na mababan, baka completely ay maban, and then of course kung ano-ano pa na pwedeng silipin para mas mapaigting ang batas kontra sa ganitong sistema. Of course, yung taong bayan po ay dapat na magmatsyag. Kasi sabi nga kanina ni Congressman, mahalaga yung private sector participation. So ibig sabihin nito yung pagiging matalas, pagiging listo, mapagmatsyag, mahalaga. Kasi kung meron ganito mga substandard at mga proyekto na hindi natatapos o pati mga ghost projects, kailangan talagang paingayin Kung hindi po ito nag-ingay, walang pressure na matatanggap po ang ating pamahalaan. Kapag walang pressure na matatanggap, akala nila okay lang yung mga nangyayari. Hindi po natin hayaan na magkaroon ng ganong pakiramdam at pakiwari ang mga kinauukulan na parang okay lang kasi wala namang umaalma, wala namang nagrereklamo. So palagay ko, itong nangyaring pag-iimbestiga o di kaya pagsisiwalat ng Pangulo ay dala na rin, bunsod na rin ng pressures. But of course, not everything that we expose ay tinututukan ng pamahalaan. Kasi kung sila naman din talaga ang matatamaan, ay hindi po sila talaga kikilos. Nagkataon lang na ito po ay banggitin ng election issue. Dahil dito na po natin nakikita kung kanino ba pumapabor. Sila ba ay kalaban ng kasalukuyang administrasyon? Kinakailangan gawa ng paraan para tuluyan na ma-undermine yung kanilang presensya o kaya impluwensya sa larangan ng politika. Hindi ko po sinasabi na yung ginawa po ng Pangulo ay politically motivated. But kayo po, ng mga nakikinig ngayon, pagnilayan din po ninyo if it is really politically motivated or maybe gustong-gusto talaga ng Pangulo na i-weed out yung corruption sa kanyang panunungkulan. Maghihintay po ang taong bayan. Kayo po ay dapat na nakikialam ngayon sa mga pangyayari. Number 1 po dito sa pakikialam ay unawain natin yung mga issue. Hindi pwede na tayo ay tutulog-tulog. Hindi pwede na tayo ay resigned. Ang ibig sabihin ng resigned, wala naman tayong magagawa dyan. So, defeatist, ika nga, yung ating pananaw. Pero ngayon, nakita natin sa pag-iingay, sa pressures na ginagawa po natin, meron din po palang magagawa. Minsan dito, nakikita ko rin yung mga ginagawa ng mga nagrarally sa lansangan. Sa unang tingin natin, mga buwisit na to dahil nagko-create ng traffic, wala naman din nangyayari. Pero yung ganun pala ng mga pagkilos, meron din pala itong na ibubunga na maganda sa lipunan. Kasi nakikita dito na merong sektor, merong grupo na tumatayo, naninindigan para labanan yung mga nangyayari, yung mga mali na mga practice. Pero kung sakaling tayo ay, resigned na, defeatist na nga yung ating approach sa mga pangyayari, wala po talaga na reforma na pwedeng makita tayo sa mga susunod pa na mga panahon. Talking about that, kagabi medyo mild lang, ginawa po ng Clergy for Good Governance sa pamumuno ni Father Puti Enriquez, Father Robert Reyes, si Monsignor Jerry Bitoon at iba pang mga partners nila, yung prayer rally, nagdasal lang dito sa EDSA Shrine. Yung alam po ay inulan. Dapat ang rally na to ay overnight, pero lumakas po yung ulan Kaya hindi po yata umabot pa beyond the 12 midnight. Pero ganun pa man, nagsumikap sila, pinakita nila yung kanilang paninindigan. At hindi ito yung mga political speeches, prayer po, nagdasal sila. Okay? Hindi po sila dito nagpapahayag ng kanilang, mga political rhetorics, ika nga, kundi nagdasal.
Naalala ko, sabi niya po Pius X, dapat magkaroon din ng reforma sa politika, sa lipunan. Pero sabi niya, kulang din yung pagdarasal. Dapat may pagkilos yung ginagawa ang taong bayan. Yung tao ngayon, mukhang napagod na sa mga pagkilos. Ayaw na rin naman nila na sumasabay, sumusunod dito sa ganitong mga usapin o di kaya mga gawain. Kaya yung target kagabi na umabot ng mga 5,000 yung tao, pero konti lang yan dumating. But I don't view it as a failure simply because konti yung dumating at hindi na naging overnight yung naging political prayer rally, kundi ito ay pagpapakita lamang ng concern ng ilang miyembro ng ating lipunan na hindi pa rin pumapayag na ang katiwalian ay manaig. Patuloy tayo na pinaglalaruan ng ilang mga personalidad at patuloy din nilang winawaldas ang pera ng bayan. So I see it as a triumph. Kaya yung pressure mahalaga. Pinagtatawanan natin minsan, hindi natin maintindihan yung kanilang ginagawa. But then there is a cause that they're fighting for. And that cause is not only for themselves, but for the ordinary Filipinos. So that's why it's a triumph. Sa mata ng iba, masama dahil wala namang mangyayari. Nag-create ng traffic, nagpapagulo lang. Pero hindi pagpapagulo yung pinupukaw natin. Yung pong kamalayan na mga kinauukulan na gumawa kayo ng tama. So that is what is good about everything that transpired last night. So babalikan natin itong mga ganitong proyekto at sistema. Ang isang tanong ko dito, ay hindi pa ba in place yung pagiging transparent sa mga paggagawa ng mga proyekto? I think in place yan hindi pa ba in place yung merong participation na i-evaluate yung project, i-assess? Palagay ko yun ang hindi. Kasi siyempre mag-evaluate, mag-assess ito DPWH. Kaya nga sinecertify ng DPWH na okay, tapos na yung proyekto, na-deliver na yung proyekto. Okay? At base sa aming assessment, pumasa naman ito sa standards. Di ba? So sa ganitong kalakaran, kung DPWH ang gumagawa ng pag-evaluate, pag-assess, pag-certify na okay yung proyekto, ay dapat talaga managot din ng DPWH. Kasi kung hindi sila mananagot, na sila dapat ang gumagawa ng pag-check ng lahat ng bagay, parang hindi natin sila pinapagtrabaho. Parang, okay, sinertify ninyo yan na maayos, wala na kaming pakialam, total okay naman, hindi tayo nanggagalaiti, hindi tayo nagagalit, wala tayong pagkundina, walang mangyayari. Dahil sila dapat yung nagpo-police ng ganitong mga kalakaran, pero hindi nila magampanan. So, hindi po natin nilalahat yung mga tao sa DPWH. Alam natin na meron po dyan ng mga ahensya din sa loob na dapat ang siyang in charge sa ganitong gawain. But then they have to do something about it. And they have to really work in a sense that hindi rin sila mababahira ng korupsyon. So, yun po ang ating pananaw ho dito. Kung sa sinasabi nga ho, ando doon po mismo yung corruption, ibang usapan na yan. Diba? Okay. Ito, sabi po ni 0910, wala po dapat sisihin sa nangyayari sa atin bansa, kundi mga bobotante. Pinagbibilyang boto. Father, magaling po pagsinungaling ng mga politiko ang pagnanakaw nila. Okay, sa kaban ng bayan. Hindi po lahat ng politiko ay magnanakaw. Meron pong sistema na dapat ayusin para hindi na madagdagan yung mga magnanakaw. At para yung mga nagnanakaw ay hindi na magkaroon din ng pagkakataon na makapagnakaw. At bahagi ng sistemang ito ay hindi lamang yung mga insertions, di ba? Yung congressional initiative sa mga proyekto, kundi yung pagpapatibay ng batas. At hindi lang pinagtitibay yung batas, ini-implementa talaga yung batas. Kasi kung wala po tayo na nakikitang ganitong
aspeto doon sa sistema na pinagtitibay mo yung batas at na ini-implementa mo yung batas, patuloy pa rin po na mangyayari ang ganitong sistema o ganitong practice, ika nga. Sipin nyo, di po ito inggita at hindi rin naman ito pag kukundi na ng ganun-ganun lang. Pero yung isang kontraktor sasabihin na sila ay umangat ang buhay nila dahil sa kanilang dealings with DPWH. It's very telling. Parang, how can you actually enrich yourself if you're involved in this project? Yung totohanan na, hindi pwedeng bilyonaryo, parang bilyonaryo, kung talagang makabuluhan, makatotohanan yung proyekto, pwedeng kikita ka, pwedeng uunlad ka, but not in the stratospheric sense of it. Pero nakita natin sa mga interviews at umamin pa sila na umangat ang kanilang buhay dahil sa kanilang dining sa DPWH. How does that make them? Hindi man po tayo magaling sa mathematics, pero do the math. Do the math. For you to acquire all these, properties, baka nga talaga wala nang naiwan doon sa proyekto na ginawa nila. Tapos sasabihin na ginawa naman namin yung tama, kumbaga lahat naman ay base sa standards na ibinigay nila. So we are doing everything fine, well. But gusto kong sabihin dito sa mga nakikinig sa atin na we have to be very critical about the whole thing. Pasalamat tayo na umunlad sila, pero ano kaya yung aspeto dito ng pag-unlad na dapat nating kumbaga ikagalit? Umunlad dahil may pandarambong na nangyari? Umunlad dahil yung tao at yung bayan na dapat makikinabang ay sinarili lang nila at sila lang yung umunlad at walang pag-unlad sa mamamayan? Paano unad ang mamamayan kung ang ginawa nila na mga kalsada ay lubak-lubak? Yung mga simpleng mga nagtitinda ng kanilang mga gulay, so, nakakalungkot na ng itong bagay. Kaya tayo ay dapat lamang na mag-ingay. Mag-ingay in a sense na hindi naman yung ulo lang tayo ay daldal, kundi ay merong direction yung pag-iingay. Okay? So ito, sasabihin pa natin, basahin natin. Sabi ni 0910 again, walang mangyayari sa pagkaso sa mga korap. Sabihin ng judge, lack of evidence. Okay? Tapos ang kaso. Wala ako po kahit papano kung ganyan po yung pananaw natin ay hindi naman po ako siguro mag-agree na dapat yung mga judge din ay basta-basta na lang nila i-dismiss. Ako ho, sabi ko nga kung meron pang magbibigay ng pressure na gawin po yung kung ano talaga ang dapat, ito pong mga kinauukulan siguro naman ho ay mapipressure din makikinig. Siguro naman din ho ay hindi nila pababayaan na mangyari na lang hong napawalang visa yung ganitong initiative na walang benepisyo sa mamayan. Sa ho, yung pagkiling natin sa tao ay lineal yun. Dapat preeminent. Sa ilang individual lang. Pag sinabi nating tao, yung publiko, yung mamamayan. Okay? Ito po yung una natin. Kasi affected din po tayo ng mga pagbaha, ng mga substandard projects. Kayo, hindi kayo makalabas. Okay? Kayo ho ay hindi kayo makapag-conduct ng inyong business. So everyone is affected indeed. Okay? Good morning po, Father. Makikinig po kami sa inyo. Thank you and God bless po. Ito po si Noemi, kondukto ng Marilao, Bulacan. Mga taga Marilao, magandang umaga po sa inyo. Binabaha po ba kayo dyan? Nako! Ang senador po na taga Bulacan galit na galit. No? Hindi ko alam kung yung galit ba na to ay totoong galit. Kayo po na mga taga Bulacan. Kayo yung lagi po dyan na binabaha. Ano kayong ginawa doon? Bilyon-bilyon.
na di umano ay ipagpapaayos sana ng mga flood control project yan. Hindi ko na ho alam kung anong nangyayari. At marami na hong nagagalit. Kung hindi pa ho nagsalit ng mga mambabatas o politiko ang nakikita natin ngayon sa mga newscast, kundi yung enjoyment, yung tipong tuwang-tuwa lang. Kasi wala naman nakakapansin dati na nga ho itong kalakaran hindi naman pinapansin. Ngayon ho na pinansin na ng Pangulo, tapos ngayon lahat galit. Okay, magpapakilala po ang Veritasan. Veritasan. Kapanalig, bili na sa Veritas Truth Shop, ang religious gift store ng Radio Veritas 846. Mabibili rito ang iba't ibang religious items tulad ng mga rosaryo, mga imahen ng mga santo, mga church event souvenirs tulad ng mga Catholic statement shirts at Radio Veritas merchandise. Ang Veritas Truth Shop ay matatagpuan sa Veritas Tower, 162 West Avenue Corner, EDSA, Quezon City. Para sa orders at deliveries, bisitahin ang www.truthcorner.veritas846.ph o i-message ang Facebook page Veritas Truth Shop o tumawag sa 8925-7931 hanggang 39, local 111 at 122 o sa 0917-639-7664 0917-639-7664. Veritas Truth Shop, at your service in Christ. Mga dapat tandaan sa oras ng kalamidad. Alamin ang panganib na maaaring maganap sa inyong lugar, gaya ng posibilidad ng flash flood o landslide. Makinig at makibalita sa radyo, telebisyon o social media kaugnay sa mga pinakahuling update sa kilos at lakas ng bagyo. Tiyaking ang balita ay mula sa kinauukulang ahensya, tama at maaasahan. Para maiwasan ang maling impormasyon, makipag-ugnayan sa inyong lokal na pamahalaan, barangay o komunidad at alamin ang emergency contact numbers ng mga ahensya at serbisyo gaya ng pulis, bumbero, rescue centers, ospital at mga designated evacuation center. Maghanda ng emergency survival kit na magagamit sa loob ng 3 hanggang 14 na araw para sa sarili at sa pamilya. Manalangin at isama sa ating pagdarasal ang ating mga kapanalig na posibleng makaranas ng kalamidad. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritasan. Bago po natin tapusin ang ating palatuntunan, maraming salamat po sa mga sumusubaybay sa ating pong programang Veritasan. Nanonood po ngayon sina Sister Glo Mariano, Sister Flora Go, kasama din po si Imelda Mojica Dulin, si Net Cruz, Liwanag Tolentino, Nanay Nida Marasigan, Chi Cruz, sila po ang ilan. Si Sister Eva Toreta, Luis Santos, binabati ko yung kumpare ni Luis Santos na si Apolonio Apol Funclara ng happy birthday. Sa lahat din po ng mga nagdiriwang na kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. At happy fiesta dito po sa Santa Rosa de Lima. Diyan po yan sa Bagong Ilog Pasig, nakakasako po sa Valle Verde. Okay. Nagka-text po yung akin pong kaibigan. Ito po ay nasa Palmdale sa California. At meron din, taga Bulacan po ito. Yun nga, nasusubaybayan ho nila yung mga pangyayari at nagagalit. Okay, nagagalit sila dahil alam nyo na ito nga pong usapin na to ay nakakasira ho talaga hindi lamang ng imahe, nakakasira din ho talaga ng buhay ng tao. Kapag bumabaha, may mga nalulunod. Kapag bumabaha, meron pong mga properties na nasisira. Kapag bumabaha, hindi po makapag-conduct ng business nila, yung mga businessman. So, ang dami yung epekto. Yun nga lang, ang galit ng tao ay
nawawala din kapag hindi na ho tagbaha. So, itong aking kaibigan, kahit nawala na ho dito sa Pilipinas, sumusubaybay, ay ando doon yung kanyang yung galit. Sobra-sobra na. Kung sila nga ho, nandoon na sa Estados Unidos, nakakaramdam pa rin ng galit, lalo dapat na magalit ang taong bayan na andi dito sa Pilipinas. Kasi tayo ho yung diretsahang apektado ng ganitong ginagawa ng mga kongresista, ng mga senador, ng mga iba pang politiko, ng mga kontratista, ng mga ilang nasa ahensya ng gobyerno. So, hindi po natin pinipinpoint lang ng pinipinpoint itong mga ahensya na to, kundi sa kanila naman ho talaga nanggagaling ho yung programa. Sila naman ho nagpapatupad ng proyekto. Paano hindi natin babanggitin? Why are we not going to call their attention? Hindi po na kinukundina natin sila at sinasabi na kayo ay mga masasama, but some of them have done something wrong. And if they're not going to be accountable right now, when? Kailan pa? So, dito dapat gumawa tayo ng hakbang. Alam ko na tayo bilang ordinaryong mamamayan, wala naman tayong iba pang magagawa kundi magpalabas nga ng ating galit, diba? Magreklamo tayo sa kinaukulan and hoping that other agencies will take what we have started. Take from there, di ba? Nagsalita na tayo, nagpahayag tayo ng ating pagprotesta. Yung dapat ng mga ensya naman na susunod na kumuha at gumawa, kumilos dahil sa mga protestang ginawa ng tao, ay gawin din nila yung kanilang tungkulin. Kaya sabi ng texter natin kanina, pag dinala sa husgado yan, kapag pera na ang gumalaw, wala nang mangyayari. Yun po tandaan natin, impression po yan ng tao. Walang mangyayari kapag pera na gumalaw. So, kailan kaya mababago yung ganitong impression? Mababago lang siguro yan kung may napapatunayan na hindi nga gumagalaw ang pera. Kung mapapatunayan na hindi mabubusalan ng pera, ayun nasa husgado, okay? Nasa police force. Kung talagang hindi sila nakakagawa, napaparalyze sila dahil gawa nga ng paggalaw ng pera, di walang mangyayari. Ibig sabihin, yung ganitong sistema, magpapatuloy. Mananatili ito hanggang walang pag-asenso na tayo ay makikita. Hindi po ulitin ko, hindi po naiinggit tayo dahil may helicopter po itong mga mambabatas na to. Napakarami nilang mga sasakyan. Kumbaga ay, alam mo, yung kanila talagang, yung kanila talagang pag-unlad ay kitang-kita from rags to riches. Hindi naman po yung tayo naiinggit. Thanks be to God dahil umunlad po sila. Pero but then, do it. Do it in a sense that wala ka na sagasaan. Hindi na apektuhan ng taong bayan. Yung mga mamamayan kahit papano ay nakabenepisyo sa ginawa mo. Nung pinakita ko ng Pangulo, dyan lang sa Bulacan, mga proyektong ito na pinondohan na, nireport na natapos. Pero tingnan nyo naman walang pakinabang Natural. Hindi ka lang malulungkot, hindi ka lang madidismaya, talagang magagalit ka. Why in the hell? These projects, okay, parang pinayagan, tapos hindi naman tinapos, and then sasabihin na nag-comply sa standards. Alam mo, yung ano pa lang, yung kung magiging basyan pa lang natin dito, yung tiningnan mo, wala walang proyekto Naman po, natatandaan natin dito, ang pera na yan ay pera para sa ikauunlad ng bayan. Pero ang pera na yon naging pera para sa ikauunlad ng ilan lamang. Yung pong kongresista, senador, si mayor, si gobernador, okay? At saka nung kontratista, at saka nung mga ilang pang nasa ahensya ng pamahalaan, sila lang ho ang umunlad. Ang mamamayan, hindi. Dapat sa pag-unlad, sabay-sabay. Kasi unang-una, yung pera nga na yon, para yon sa taong bayan. Para yon sa mga mamamayan. Para yon sa ating bansa. Pangalawa, natatandaan natin dito, hindi naman tayo dapat na nagsasawalang kibo
pinangunahan na po ng Pangulo. Pumunto so dito, Pangulo. Ano man ang kanyang motibasyon dito, ibigay natin sa kanya. Pumunto siya dito. Mukha yata medyo nakabawi ng konti. But then, mainit yan ngayon. Pero darating ang araw, mawawal ng init itong issue na to. Pero magpapainit ito lagi yung tao, mamamayan. Kaya mapagmatsyag, dapat ang mamamayan dito. Kumikilos ang mamamayan. Pangatlo, yung pagdarasal mahalaga. Pero, sabi nga ni Pope Pius X, hindi naman pagdarasal, kumikilos din tayo. Anong pagkilos? Abay, magbuklod-buklod tayo sa ating pamayanan. Ipinakita ho dyan sa Bulacan, sa Bicol. Marami mga flood control projects din. Yung mamamayan, dapat nagkakaisa. Dapat may namumuno. Sino bang mamumuno dito? Simbahan. Pinuputakti nga ako ng kritisismo simbahan. Kasi sasabihin nila, nakikisangkot na naman to, nakikisawsaw. O baka kung ayaw yung simbahan, kayo na lang ho ang mamuno dito. Pero ang importante, nagbubuklod-buklod, nagkakaisa para sa isang paninindigan. Pakikibaka, pakikipaglaban. Alam niyo kung halimbawa ay tayo-tayo lang, nagdi-disintegrate tayo, hindi po tayo, kumbaga, ay nagkakabuklod dito, wala din pong mangyayari. Ang pagkakabuklod ng pamayan mahalaga. So, unahin natin, sa munisipyo, munisipalidad, kung ando doon po ang mga problema, abay, talagang umalma tayo. Di ba? Almahan natin yan. Hindi pwedeng hindi. So, yung pong tatlo na yon. At the end of the day, it's not about them, but it's about the Philippines. The Philippines is a rich country. But then sabi nga sa mga nababasa ko, but our country is plundered. Pagdadasal ko ang bawat isa at naharinawa ay yung pagdarasal na to, dumiretso din sa pagkilos na gagawin po natin bilang mga responsableng mamamayan. Ito po si Father Jerome Ceciliano, Rector po ng National Shrine of Mary, Queen of Peace, at sumainyo ang katotohanan. Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula Didi. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu